Siya ay mayroong walang kapantay na kagandahan ngunit ang kanyang ama ay hindi inaasahan na ibinente siya sa isang lalaki na halos 60 taon na upang mabayaran ang isang utang. Ang matandang lalaki ay hindi lamang maimpluwensya ngunit napakayaman din at ang kayamanan nito ay kayang tumapat sa mga bansa. At hindi nagtagal ang bahay ay napuno ng mga kamag-anak at kaibigan na pumunta upang batiin sila sa prestihiyoso at magandang pagsasama na ito. Ngunit si Angelique ay walang nararamdaman kundi labis na sakit at galit at walang magawa. Ikinulong nito ang kanyang sarili sa kwadra at ibinuhos ang kanyang sama ng loob sa hindi makatarungan na kapalaran. Ang kanyang pinsan na lumaki kasama niya ay dumating para aliwin siya at sinabi nito kay Angelique na bukod sa katandaan ng lalaki pati na ang peklat sa kanyang muka at mahinang paa nito ay tila wala namang mali sa kanya. At idinagdag nito na hindi na mahalaga ang itsura nito o edad at ang importante ay ang kanyang katayuan at kayamanan. Ngunit si Angelique na ayaw sumuko sa kapalaran ay nagmakaawa sa kanyang pinsan na iligtas siya. Gayunpaman sinabi ng kanyang pinsan sa kanya na huli na ang lahat at ang tanging pagpipilian niya ay tanggapin na lamang ito. At sa sandali ng kanyang kawalan pag-asa biglang lumitaw sa kanyang harapan ang kutsero ng pamilya. Matagal nang may lihim na gusto ang lalaki kay Angelique at ngayon ay sinamantala nito ang pagkakataon upang ipagtapat ang kanyang pagmamahal at sinabing dadalhin siya nito sa malayo para makatakas. Bagamat matagal nang malapit si Angelique sa lalaki itinuturing niya ito na parang kapatid lamang at mabilis nitong tinanggihan ang kanyang pagtatapat ngunit may naisip itong plano para makatakas. Naniniwala ito na kapag binigay nito ang kanyang pagkabirhen sa kutsero tiyak na itatakwil siya ng matanda at ang kasal nila ay mapapawalang bisa. At para baguhin ang kanyang kapalaran itinapon ni Angelique ang kanyang sarili sa lalaki at ang lalaki na labis ang paghanga sa kanya ay hindi nagdalawang isip at tinanggap ito. Ngunit sa oras na bago pa ito mangyari dumating ang ama ni Angelique at ang galit nitong ama ay mabilis na kinuha ang kanyang espada at handa nang patayin ang lalaki. Desperadong nakialam si Angelique at upang iligtas ang buhay ng lalaki nangako ito sa kanyang ama na magpapakasal ito sa gusto niya at titigil na sa paggawa ng gulo. At ang kutsero na ayaw ngunit napilitang umalis ay sumulyap kay Angelique sa huling pagkakataon bago umalis. At hindi nagtagal sumakay si Angelique sa karwahe ng kasal at patungo sa hindi siguradong kapalaran at nakaharap nito ang kanyang magiging asawa na si Pirac. Siya ay isang lalaki na nasa 60 na taong gulang na may peklat sa mukha at pilay sa paa ngunit siya ay pambihirang mukhang masigla. Para mapatigil nito ang kasal iginiit ni Angelique na alista ang lahat ng kanyang kapintasan ngunit nanatiling hindi natinag si Pirac at iginiit na ituloy ang seremonya. At sa kasal tumanggi si Angelique na gamitin ang magandang damit na inihanda ni Pirac para sa kanya at umaasang magalit ito para itigil ang kasal. Ngunit si Pirac ay ngumiti lamang at hindi nagambala at ang seremonya ng kanilang kasal ay nagpatuloy. Humakbang si Angelique at ang kanyang isipan ay nagplaplano na ng susunod nitong gagawin. Ngunit tahimik na sinabi ni Pirac sa kanya na kahit ano pa ang gawin at sabihin nito hindi ito magagalit at hindi nito ititigil ang kanilang kasal at pinayuhan nito na huwag sayangin ang kanyang pagsisikap. At nang makita ang kanyang plano tumahimik si Angelique at tinapos ang seremonya ng kasal. At sa gabing yun sinubukan ni Angelique na harangan ang pinto ng kwarto at umaasang mapalayo si Pirac. Humiga ito sa kama at tinamasa ang katahimikan at nagulat nang biglang lumitaw si Pirac mula sa isang aparador. At lumalabas na ang aparador ay isang sikretong lagusan na inihanda ni Pirac ng mas maaga. At dahil sa takot tumayo si Angelique sa kama at umatras papalayo sa kanya at binalaan na wala itong makukuha sa kanya. At kahit papilit nitong kunin ang kanyang katawan hindi nito makukuha ang kanyang puso. Inaasahan ni Angelique ang isang marahas na pag-uusap ngunit hindi pinilit ni Pirac ang sarili nito sa kanya. At sa halip pinaliw niya ito at sinabing huwag itong matakot sa kanya at nangako ito na hanggat hindi siya papayag hindi niya ito hahawakan kahit padaliri niya. Gayunpaman hindi pa rin nakatulog si Angelique buong gabi at hindi mapakali hanggang madaling araw. At dahil pinayagan ni Pirac si Angelique na makapasok ng malaya sa kanyang silid-aralan nagpa siya ito na magpalipas ng oras sa pagbabasa ng mga libro. Nakita nito ang libro tungkol kina Galileo at Copernicus kung saan ang mga aklat na ipinagbabawal noong panahon na kontrolado ng relihiyon ang era. At si Angelique na isang debotong mananampalataya ay nagtanong kay Pirac kung bakit ito nagtatago ng pinagbabawal na libro. At si Pirac na hindi naniniwala sa mga relihiyon at naghahangad ng kalayaan intelektual ay pinaliwanag na ang mga pinagbabawal na libro ay nagpapalawak sa isipan at nagpapahintulot sa mga tao na makita ang mundo sa ibang paraan. Hinikayat din siya ni Pirac na basahin ang libro kapag may oras ito dahil lubha itong kapaki-pakinabang. At si Angelique na lumaki sa binyag at mga turo ng simbahan ay natural na tumanggi na basahin ang mga libro dahil pinagbabawal ito ng simbahan. Gayunpaman hindi nito iniulat sa simbahan na si Pirac ay palihim na nagtatago ng pinagbabawal na libro. At ang hindi inaasahan ni Angelique ay ang pagdala ni Pirac sa kanya sa isang nakatagong minahan ng ginto na isang sikreto na itinatago niya sa lahat.
Naunawaan ni Angelic kung bakit si Perak ay may walang katapusan na pera at ibinunyag ni Perak ang kanyang pinakadakilang sikreto kay Angelic. Bagamat ang pagiging bukas nito sa mga sikreto hindi pa rin ito nakuha ang puso ni Angelic ngunit medyo naantig ang dalaga sa kanya. At nang makita si Angelic na hawak ang gintong barya mausisa siyang tinanong ni Perak tungkol dito. Mabilis na binagsak ni Angelic si Perak sa kawalan ng pag-asa at napagtanto nito na ang taong hinahanap ni Angelic ay ang maaaring mismong dahilan kung bakit hindi siya nito matanggap. At sa gabing yun tahimik na nagpadala si Perak ng mapagkakatiwalaang katulong upang alamin kung sino ang karibal niya sa puso ni Angelic. At matapos ng ilang pagtatanong na ibunyag na hinahanap ni Angelic ang kanyang kapatid na lalaki na tumakas 14 na taon na ang nakalipas. At sa sumunod na araw pinaayos ni Perak ang bag ni Angelic at binigyan ito ng maraming ginto at ibinigay sa kanya ang isang koleksyon ng mga mapang pangkaragatan na itinago nito sa loob ng maraming taon. Sinuportahan nito ang kanyang paghahanap sa kanyang kapatid at sinabi na ayaw siya nitong pakasalan at kung aalis ito at hindi babalik hindi niya ito pipilitin at nais lamang nito na maging masaya siya. At sa mabait at maingat na pag-aalaga at pati sa pagtulong nito sa paghahanap ng kanyang kapatid na tunaw ang matigas na puso ni Angelic at hindi nito napigilan kundi ang lumuha. Umupo ito sa karawahe at mahigpit na hinawakan ang mapa ng karagatan at pinapangarap na muling makita ang kanyang kapatid. Ngunit sa mga oras na iyon isang malakas na pagsabog ang nagmula sa silid ni Perak. At dahil sa takot mabilis itong bumalik sa silid at nakita si Perak na nasa sahig. Bagamat siya ay ibinente kay Perak ng kanyang ama para mabayaran ang utang pinapakisamahan siya ni Perak ng buong pag-aalaga at buong paggalang. At nang makitang sugatan si Perak na pagtanto ni Angelic na ang matandang ito ay unti-unti nang pumapasok sa kanyang puso. At sa unang pagkakataon hinalikan nito si Perak sa noo at ang kilos na ito ay muling nagpaninggas ng pag-asa para sa pag-ibig ni Perak at halos muntik na sumuko. At nang inakala ni Perak na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nagbubunga na isa pang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. At upang ipagdiwang ang kanyang pagkaligtas marami sa mga kaibigan ni Perak at pamilya ay dumating para batiin siya at nagdaos ito ng isang party para sa kanila. At sa panahon ng kaganapan nakatanggap ito ng isang hindi kilalang liham at sinasabi sa kanya na ang kanyang asawa na si Angelic ay palihim na nakikipagkita sa kasintahan nito sa likod ng bahay. At dahil sa galit nagmadali si Perak sa lugar at nakita si Angelic sa lugar kasama ang isang lalaki. At ang hindi nito alam na si Angelic ay nakatanggap din ng isang hindi kilalang liham at sinabi na si Perak ay nasa panganib. Inutusan siya ng liham na magtungo sa likod ng bahay upang alamin ito at malaman kung sino ang nasa likod at nag-aalala sa kaligtasan ni Perak. Tumakbo si Angelic sa fountain para makita ang lalaki at sa oras na dumating si Angelic kasunod nito si Perak at nang makita ito mabilis na sinubukan ng lalaki na halikan si Angelic. Mabilis na pinaliwanag ni Angelic ngunit dahil sa galit ni Perak hindi ito nakinig at kasunod nito ay ang isang tunggalian sa pagitan ng dalawang lalaki. Maingat na plano ng lalaki ang lahat para magkaroon ng lehitimong tunggalian kay Perak at umaasang mapatay ito sa proseso. Ngunit ang hindi nila inasahan ay kahit 60 na taong gulang na ito at may injury sa binti ang paggamit nito sa espada ay kahanga-hanga pa rin. At sa isang iglap pinatay nito ang lalaki sa harapan niya at sa gabing yun umupo si Angelic sa harapan ng salamin ng tahimik at hindi nito inaasahan na si Perak ay makikipaglaban ng kamatayan para sa kanya. Ang laban ay labis na tumama kay Angelic at sa mga sandaling yun hindi nito maitatanggi na umiibig na siya sa matandang lalaki na handang ipaglaban siya. Nagtungo ito kay Perak upang ipaliwanag ito ngunit si Perak na kalmado ay napagtanto na isa itong plano na ginawa ng may galit sa kanya. Napagdesisyonan ni Angelic at naisip nito na mananatili siya kasama si Perak habang buhay. At 3 buwan ang nakalipas nagsalo na sila sa kanilang unang matalik na gabi. At pagkatapos ng isang gabi ng pag-iibigan natagpuan ni Angelic ang pag-ibig na hinahanap nito sa kasal na orihinal na ipinilit sa kanya ng kanyang ama upang mabayaran ang mga utang nito. Lumipas ang taon at sa isang kisap mata ang mag-asawa ngayon ay may anak na at namumuhay ng mapayapa at masayang buhay ngunit hindi nila inaasahan na muling lilito ang sabuatan ng kanilang kaaway. At isang araw habang naglalakbay ang hari at nagpasya na magpahinga sa kastilyo nila Angelic at Perak. At ang biglang pagdating ng hari ay ikinagulat at ikinatuwa ni Angelic at Perak. Mabilis nilang sinuot ang kanilang magagarang damit at pumila upang salubungin ang hari. Ang unang sinabi ng hari nang dumating ito ay sinabi niyang narinig nito ang tungkol sa kanyang kayamanan. Mabilis na pagtanto ng matalas na si Perak na ang pagbisita ng hari ay hindi lamang isang paghinto ngunit nakatuon din ito sa kanyang kayamanan. At sa panahon ng pagsasalo binanggit ng hari na ang mga taon ng digmaan ay sumira na sa yaman ng kanilang bansa. At si Perak na sabik maiwasan ng sakuna at patunayan ang kanyang katapatan sa hari ay nagpasya na ibunyag ang kanyang pinakamalaking sikreto na minahan ng ginto. At hindi nagtagal ang lahat ay nagtungo sa minahan at pinaliwanag ni Perak ang pang-araw-araw na operasyon ng minahan.
Tiniyak din ito sa hari na ang minahan ng ginto ay sa kanya din at maaari nitong makuha ang mga ito sa anumang oras. At nang marinig ito lumiwanag ang mukha ng hari at habang nagtitipon ng lahat para panuurin ang paggawa ng ginto isang kasabwat sa mga katulong ang palihim na sumira sa elevator. At hindi nagtagal ang hari na ngayon ay may kontrol na sa minahan ay aalis na ngunit sa oras na lumapit ito sa plataporma biglang nagloko ang elevator at nagsimulang mahulog ang hari. Ngunit sa mabilis na paggalaw na gawa ni Perak napigilan ang makina gamit ang kahoy na patpat at iniligtas ang hari sa nakakamatay na pagkahulog. At ang hari na labis ang galit ay umalis ng walang salita at habang pinagmasdan ng hari na may labis na galit alam ni Perak na paparating ng isang sakuna at ang katulong na binayaran para sirain ang elevator ay mabilis na pinatay. At sa gabing yun ang obispo na nagbabalak laban kay Perak ay lalong nagdagdag ng langis sa apoy at inakusahan pa ito sa harapan mismo ng hari. At ang nagulat na hari ay naniniwala sa mga salita ng obispo ay mabilis na umalis sa kastilyo ni Perak sa araw na yun habang si Perak ay inaresto ng mga guard ng hari sa kasong pagtatangka nitong patayin ang hari at magsimula ng rebelyon. At dahil walang sala si Perak ay hindi lumaban ngunit binitawan ang kanyang sandata at sumuko at naniniwala ito na ang hari kung saan siya sumumpa ng katapatan ay kalaunan lilinisin ang kanyang pangalan. Pinayagan siya ng mga guard na magpaalam sa kanyang asawa at pagkatapos ng kanyang pag-aresto si Angelic ay naging pinuno ng kastilyo at anako ang responsibilidad sa pamamahala ng lahat. Ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya upang subukan na iligtas si Perak. Humiling ito ng tulong sa lahat ng maimpluwensyang kaibigan ni Perak ngunit sa huli walang sinuman ang makatulong sa kanya at sinasabi ng lahat na ito ay isang mahalikang utos at walang makakapagligtas sa kanyang asawa kundi ang hari mismo. At dahil determinadong iligtas si Perak nagtungo si Angelic sa Paris upang personal na makita ang hari. Ngunit sa oras na dumating ito sa Paris siya ay pinagmamasdan na at umaasa si Angelic na manatili sa isang kaibigan ngunit dahil si Perak ay inakusahan sa pagtangkang pagpatay sa hari walang may gustong makihalubilo sa kanya. At matapos ng ilang paghihirap nakahanap ito ng pansamantalang matutuluyan ngunit ang pagpasok sa palasyo upang makita ang hari ay imposible pa rin na gawin. Samantala si Perak na nakakulong ay pumirma sa isang dokumento na nangangakong magbigay ng sangkatlo ng kanyang kayamanan sa hari upang patunayan ang kanyang katapatan at kawalang kasalanan. At dahil napagtanto na hindi agad nito makikita ang hari nagpasya si Angelic na umupa ng abogado upang ipagtanggol si Perak. Gayunpaman dahil ang pag-aresto kay Perak ay direktang utos ng hari walang abogado ang handang humawak sa kanyang kaso. At sa wakas nahanap ni Angelic ang isang matuwid at determinadong abogado na matagal nang minamaliit ng mga tao. At upang iligtas si Perak buong tapang itong pumasok sa isang maliit na taberna upang hanapin ito ngunit sa oras na pumasok ito hinarang ito ng isang lasing na lalaki. At walang babala hinawakan siya nito at pilit na idiniin sa pader at nagpumiglas ito ng buong lakas ngunit ang lalaki ay masyadong malakas at hindi ito makatakas. Ang iba pang lalaki ay nakatayo lamang at malamig na nanunood at sa kabutihang palad isang malaking aso na may pakiramdam sa hustisya ang sumugod upang iligtas siya at inatake ang lalaki. Muntik nang makatakas si Angelic at ang may-ari ng aso ay ang mismong abogado na hinahanap niya. Ngunit sa kanyang gulat ang abogado na ito na dating tagapagtaguyod ng hustisya ay itinakwil dahil sa kanyang integridad at ngayon ay isa ng dukha na nalulunod sa alak. At nang makita ang abogado sa kalagayan nito si Angelic ay napuno ng pagkadismaya at naghanda na umalis. Ngunit biglang nagsalita ang abogado at sinabing si Perak ay inaresto mismo ng hari at sa bansang yun walang sino man ang lalaban sa hari at ang tanging abogado na handang humawak sa kaso ay siya lamang. At dahil wala nang mawawala sa kanya ang abogado ay nagpasya na sumubok ng huling pagkakataon at umaasang humantong ito sa tagumpay. Kinuha ng abogado ang kaso upang linisin ang pangalan ni Perak at matapos na maunawaan ang kaso mabilis nitong binisita si Perak upang maintindihan ang buong insidente. Ang abogado ay napatunayan na may kakayahan bagamat hindi nito mapalaya si Perak sa unang paglilitis matagumpay naman itong naantala ang kaso. At sa oras na magtapos ang paglilitis may isang tao na nagbanta sa abogado at tinipon ito na umatras. At nang nanindigan ng abogado inalok nila ito ng malaking halaga ng pera para sumali sa kanilang pangkat. Ngunit ang matigas at matuwid na abogado ay mabilis na tumanggi at kahit pa ang mga utos ng hari ay hindi maaaring lumabag sa hustisya at sinabing mananalo siya sa kasong ito. At nang makita na hindi matitinag ang abogado umalis ang isang lalaki ng may galit at si Angelic na nagtatago sa lugar ay nakita ng malinaw ang lahat. At matapos ng ilang araw na pagmamaniobra nagkaroon si Angelic ng pagkakataon na makipagkita sa prinsipe. At taglay ang labis na kalungkutan sinabi ni Angelic sa prinsipe ang hindi makatarungan na sitwasyon ni Perak at tinitignan itong salbabida upang iligtas ang kanyang asawa. At walang pag-aalinlangan pumayag ang prinsipe na tulungan si Angelic gayunpaman ang hindi alam ni Angelic na ang tunay na salarin sa likod ng pagsabutahe sa elevator at pagpatay sa hari ay ang prinsipe mismo. At si Perak ay naging isang sangkapan lamang upang makuha nito ang kapangyarihan.
At dahil hindi alam ang tunay na intensyon ng prinsipe, naisip ni Angelic na ito ay isang bagong pagkakataon upang linisin ang pangalan ni Perak. Ngunit sa oras na umalis sila at ng kasambahay sa palasyo, ang kasambahay ay biglang sinaksak hanggang sa mamatay. At dahil sa takot, mabilis na tumalikod si Angelic at tumakas, at pagkatapos ay nagmadali ito na hanapin ang kanyang pinsan na nagtatrabaho bilang isang gwardya. Ngunit nang dumating sila sa pinangyarihan kung saan pinatay ang kasambahay, natagpuan nilang wala na ang bangkay sa lugar. At dahil napagtanto ang panganib, alam ni Angelic na ang pananatili sa lugar ay delikado. Nagmakaawa ito sa kanyang pinsan na tulungan itong makatakas at plano nilang umalis sa lungsod sa gabing yun. Gayunpaman, sa kanilang daanan, isang lalaking nakamaskara ang biglang tumalon sa itaas ng karawahe at mabilis na pinatay ang kutsero. At sa kaparehong oras, ilang asasin ang pumilibot sa karawahe, at dahil alam na wala silang laban, matapang na kinuha ng kanyang pinsan ang espada at lumabas sa karawahe. At nang makita ang panganib na kinalalagyan nila, isang misteryosong lalaki ang lumitaw upang tulungan sila. Isang marahas na laban ang naganap, at sa gitna ng labanan sinamantala ni Angelic ang pagkakataon na tumakas ng mabilis, ngunit dalawang asasin ang sumunod sa kanya. At sa desperadong pagtakas, napadpad si Angelic sa walang patutunguhan, at nang makita ng dalawang asasin ang kanyang kagandahan, naisip nilang pagsamantalahan ito. Nagpumiglas si Angelic nang sumisigaw, ngunit walang tao sa paligid, at sa oras na susuko na ito ang kanyang pinsan at ang misteryosong lalaki ay dumating sa tamang oras at iniligtas siya. Ang kanyang pinsan ay nagbigay ng isang supot ng barya sa misteryosong lalaki bilang pasasalamat, ngunit tumanggi ito na tanggapin habang umalingaw ang boses nito sa isip ni Angelic na tila pamilyar. At sa bahay, dahil sa labis na galit, ginupit ni Angelic ang kanyang mahal na buhok at kinulayan ito ng itim at nagbalat kayo, at ang kanyang layunin ay maiwasang makilala ng mga asasin na patuloy sumusunod sa kanya. Ang matuwid na abogado ay nakahanap ng pansamantalang taguan para sa kanya at sinuhulan pa ang mga guard sa bilangguan upang makapasok si Angelic sa loob. At pagkalipas ng ilang araw, muling nakita ni Angelic si Perak na hindi makatarungang nakulong. At nang makita si Perak na pinahirapan upang hindi makilala, nakaramdam si Angelic ng malalim na kalungkutan habang mabilis itong tumayo at nagmadali sa kanyang bisig. Tinipon ni Perak si Angelic na umalis sa Paris sa lalong madaling panahon, at ayaw nitong isugal ang kanyang buhay para iligtas siya. Ngunit iginiit ni Angelic na manatili at makibahagi sa kanyang kapalaran, at pagkatapos na mag-isip, na pagtanto ni Perak ang katotohanan. Naniniwala ito na ang tunay na utak sa likod ng kanyang pagkakabilanggo ay ang prinsipe at ang obispo. At upang kumpirmahin ang kanyang hinala at mailigtas si Perak, nagpasya si Angelic at ang kanyang pinsan na pumasok sa bahay ng obispo sa ilalim ng gabi upang maghanap ng ebidensya. Bagamat muntik na silang mahuli at nakaligtas sa kamatayan, nakita nila ang isang liham sa silid ng obispo na nagsisiwalat sa sabwatan ng prinsipe at ng obispo upang patayin ang hari at ibintang kay Perak ang krimen. Ibinahagi nila ang nilalaman ng liham sa mensahero na dating sumubok na hikayatin sila na sundin ang utos ng hari. Napagtanto ng mensahero ang bigat ng bagay na ito, at sa kanyang tulong si Angelic na nagbalat kayo bilang katulong ay matagumpay na nakapasok sa palasyo, at sinabi nito ang hindi makatarungan na nangyari kay Perak. Sinabi nito sa hari na nalaman na nito ang lahat at ibinigay ang liham na pinaghirapan nitong makuha. Binasa ng hari ang liham at sa bugso ng galit lumingon ito sa prinsipe na kanyang nakakabatang kapatid, at mabilis itong nakaramdam ng pagkakasala at hindi makatingin sa kanya. Ngunit hindi inaasahan ni Angelic na ang hari na natatakot mawala ang kapatagan ng trono at magulo ang gobyerno sa isang liham. At dahil sa pagmamahal sa kanyang kapatid, hindi nito maparusahan ang kanyang kapatid at idiniklara ang liham na isang peke at sinunog lamang ito para maging abo. At nang makita ang kilos ng hari, yumuko ang prinsipe ng malalim at labis na nagpapasalamat sa hari. Ngunit ang sumunod na salita ng hari ay nagdulot kay Angelic ng lubos na kawalan ng pag-asa. Inihayag ng hari na kahit ano pa ang asawa nito ay dapat na mahatulan, at hindi makapaniwala si Angelic na gagamitin ng hari ang kanyang asawa upang patatagin ang sarili nitong paghahari. Sumigaw ito sa labis na galit at desperadong nagmamakaawa, ngunit lahat ng ito ay wala ng saysay. At sa huli, tanging makikita lamang ni Angelic na hinatulan si Perak ng korte upang patayin sa pamamagitan ng pagsunog sa tulos dahil sa pagtatangkang pagpatay nito sa hari at pagbabalak ng isang rebelyon. At sa sumunod na araw, si Perak ay dadalhin sa plaza at susunugin ito ng buhay kung saan ang kanyang katawan ay magiging abo. Ang bawat salita na binasa ng hukom ay parang isang kutsilyo na paulit-ulit sumasaksak sa puso ni Angelic. Ang abogado na nagtatanggol kay Perak ay nagalit sa hatol ng korte at inaresto dahil sa panggugulo nito sa loob ng korte. At sa lubos na kawalan ng pag-asa, nagpasya si Angelic na sumugal sa huling pagkakataon. Nagtungo ito sa lungga ng mga kriminal kung saan nagaganap ang isang mapanganib na pagtitipon. At sa pagtipon sa kanyang lakas ng loob, pumasok ito sa karamihan ng mga kriminal at umaasa siyang ang mga taong ito ay matutulungan siyang iligtas si Perak na malapit ng patayin.
At bilang kapalit na ngako ito na magbabahagi ng napakaraming ginto na nakatago sa kastilyo ni Perak at ang mga kayamanan na ito ay inipon ni Perak halos buong buhay niya. Ang balita ng pagkabihag at pagkabilanggo ni Perak at mabilis na kumalat sa mga iskinita ng Paris. At maraming tao na naakit sa maraming ginto ay nagboluntaryo na sumama at sa pagkagulat ni Angelic nakita nito ang lalaking nakamaskara na iniligtas siya ilang araw ang nakaraan. At nang tanggalin ng lalaki ang kanyang maskara na pagtanto ni Angelic na ito ang kutsero na matagal nang umiibig sa kanya. Sumali ang lalaki upang iligtas si Perak at hindi para sa ginto, ngunit para talaga kay Angelic. At kahit pa ngayon si Angelic ay isa ng ina at asawa ang pagmamahal nito sa kanya ay hindi nagbago. At para kay Angelic handa itong isuko ang lahat kahit pa ang kanyang buhay. At sa sumunod na araw ang utos sa pagbitay ay naganap sa gitna ng lungsod na nakatayo sa nakakasilaw na liwanag ng araw. Nagtipon ng mga mausisang tao sa plaza at sabik na mapanood ang magaganap na pagbitay. At sa pangunguna ni Angelic at ng kutsero isang grupo ng mga tulisan ang naglakad patungo sa bilangguan sa pamamagitan ng mga imburnal at pagkatapos ay sinira ang mga pintuan ng bilangguan upang palayain si Perak. At sa gitna ng kaguluhan narating ni Angelic kung saan ikinulong si Perak at natuklasan nito na si Perak ay dinala na sa plaza. Mabilis nitong pinangunahan ng grupo patungo sa plaza ngunit sa oras na dumating sila nakita nito na si Perak na nilalamon na ng apoy at huli na. Nanood ito ng walang magawa habang ang katawan ni Perak ay nagiging abo kung saan naghihiyawan ng mga tao at pinupuri ang pagbitay sa kanya. At para sa kanila si Perak ay isang traidor na nagtangkang patayin ng hari at wala silang ideya tungkol sa sabuatan at kawalan ng katarungan sa likod ng apoy. At samantala ang prinsipe ay naglabas ng hatol ng kamatayan para kay Angelic at inutos na tuluyan itong patayin. At upang makatakas tumakbo si Angelic para sa kanyang buhay ngunit may isang malaking ilog ang nasa unahan niya at hamarang sa kanyang daan at nasa likuran nito ang mga sundalong humahabol sa kanya. At pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan si Angelic na hindi marunong lumangoy ay determinadong naglakad papunta sa malalim na ilog at mas nais nitong malunod sa tubig kaysa mamatay sa mga kamay ng sundalo ng prinsipe. At unti-unti lamusong ito ng mas malalim sa ilog at unti-unting nilamon ng tubig ang kanyang katawan. At sa mga sandali ng kanyang kamatayan biglang bumalik ang kanyang paningin sa lahat ng kanyang karanasan kasama si Perak. Nakita nito ang kanyang sapilitang pagpapakasal ang malambing na pag-aalaga ni Perak at pati na rin ang kanyang pagmamatigas sa nakaraan. Ang luha ay bumagsak sa mata ni Angelic at mula sa puot patungo sa pagmamahal hanggang sa pangako at sa huling sandali ng pagkawala ni Perak ang kanilang relasyon ay puno ng mga pagsubok at hindi nito inakala na sa ganito ito magtatapos. At sa mga sandaling yun inakala nito na makakasama na niya si Perak sa langit kung saan isang lugar na walang politika, walang sabuatan at tanging purong pag-ibig lamang. Ngunit nang muli nitong ibukas ang kanyang mata na pagtanto nito na wala siya sa langit at ang taong nakita nito ay hindi si Perak at ito ang kutsero na palaging humahanga sa kanya. At lumalabas na matapos itong tumalon sa ilog siya ay iniligtas ng lalaki sa huling sandali. Hindi lamang siya iniligtas nito, nakipagtulungan din ito sa pinsan ni Angelic at sa matuwid na abogado upang maghanap ng babaeng nalunod at ngayon ay hindi makilala upang palitan ang pagkamatay ni Angelic. Ang prinsipe na walang humpay naghahanap kay Angelic ay naniniwala na sa pagkamatay nito at ang kastilyo at lahat ng ari-arian ni Perak ay kinunpiska at sinakop ng hari. At sa ilalim ng bagong pangalan at pagkakakilanlan si Angelic ay namuhay bilang isang palaboy sa lansangan ng Paris kasama ang kanyang dalawang anak. At isang araw na saksihan nito ang prosesyon ng hari at galit na sinabi ni Angelic sa kanyang mga anak na ang lalaking nasa karuwahe na yun ay ang taong pumatay sa ama nila. At dapat nilang tandaan ang matinding puot na ito at balang araw ay lilinisin nila ang kanilang pangalan at babawiin ang lahat ng sa kanila. Maraming salamat sa panunood mga Lodi, love you all.